yun na nga no, mga pre, no? Part 2 natin is lilipas din. Gaya yung una natin is protection, ngayon is lilipas din, no? So alam naman natin na lumilipas naman siya, no? Hindi naman siya yung talagang totally 24/7. Sinasabi nilang 24/7. Hindi totoo yun. Ang 24/7 na sinasabi nila siguro yung mga baguhan talaga, yung sobrang bagsak talaga sila, yung talagang breakdown na breakdown talaga sila. Yung halos hindi sila makabangon, yung mga ganyan, no? Ang katotohanan dyan is adrenaline yun. Adrenaline is may limit, no? Kung hirap ka ngayon, talagang yung paghinga mo, may halo ka pang acid, no? Talagang masasabi mong 24/7 or talagang tuloy-tuloy. Pero may hangganan yun, kapatid, no? Napuputol yun. Hindi mo lang siya napapansin kasi nga, focus ka doon sa problema. Nagpo-focus ka doon sa mismong ano ng katawan mo, yung mga nararamdaman mga simptomas, no? Diyan ka na talaga nakatambay, no? Kasi binabantay mo yung hinga mo, binabantay mo yung panginginig mo, no? So, nag-jelly legs yan. Madalas ako niyan, no? Noon, jelly legs yung nangihina talaga yung tuhod. Hindi ako makatayo. Kasi nakatayo na ako, nanginginig ako, no? Parang walang balance yung katawan. Nangyayari is, doon ka na, lahat na lang ng pakiramdam, lahat ng mga nararamdaman mong kakaiba sa katawan, diyan ka na lang nakatambay, no? Diyan na lang yung utak mo. Diyan sa mga panlalabo ng mata, may parang umaano sa ulo mo, yung parang konting kirot, konting ano sa tenga, no? Minsan may mga tumutunog sa tenga, diyan ka na nakapokus, minsan sa ilong, minsan barado yung ilong mo, natatakot ka na baka hindi ka makahinga, di ba? Minsan gumagalaw-galaw yung muscle mo sa mukha, di ba? Dating ganyan ako, kapatid, no? Balikan nyo lang yung mga vlog ko na kung ano yung mga naramdaman ko, no? Ako, sobrang dami. Kasi yun, lahat yun is ano ko, inisa-isa ko yun, lahat na mga nararamdaman ko, gaya sa muscle pain, buong ano ko yan, yung mga tension ko sa balikat, sa batok, iba-iba, minsan sa liig, minsan chuchok pa ako, minsan nahirapan ako lumunok, mga ganyan ba. Pag nahirapan ako lumunok, biglang kakabahan na naman ako, baka hindi na ako makahinga, yung mga ganyan ba. Kasi automatic na automatic na yung utak ko na may baka posibleng mangyari sa akin talaga yon, na yung iniisip ko na bumaral lang yung laway ko or may bumaral lang sa lalamunan ko, is automatic na yung utak ko na baka may mangyari talaga, hindi ako makahinga or masuka o ganyan, di ba? So ganun ang ano ko nun, sobrang sensitized ko talaga nun. Lahat na lang ng bagay, lahat na lang ng nangyari sa katawan ko, sa katawan ko pa lang yun, hindi pa yun sa sa mga paligid. Gaya nung nanonood lang ako sa cellphone, no? Minsan may mapapanood ako na yung bata na dulas, tapos na split yung biglang igaganon ko na yan. Kasi iniisip ko na kagad na na-split yung bata, bali yun, sigurado, yung mga ganun ba. Minsan sa tulpo, di ba? Sa tulpo. Ayoko rin nun. Yung mga barilan, mga saksakan, di ba? Kasi napipigure ko na kagad naiisip ko na kagad yung mangyayari dun sa pinapanood ko lang yun. Walang pero totoo siya, hindi siya movie, hindi siya sa mga reels, lalo na sa mga biglang upload ng mga Ganyan kasi yan Hindi pa na-check ng Facebook kung pwede ba yun o hindi, Minsan may makikita ka mga ganun, mga patay, mga barila, Wala pa siyang blurred. Sa mga timing ako ng ganun So, biglang may lalabas sa akin na kakaiba, Siguro naman nakakaranas kayo ng ganyan, Or minsan, mga bata naglalaro, nadapa, mga ganyan. Nakakabahan din ako sa mga ganyan. Mga motor. Sobrang sensitized ko talaga nung kapatid. Lahat na lang halos ng bagay. Minsan sa pagligo, pagdumi, lahat talaga maiko-connect ko, Kasi may halo talaga. Bigla akong kakabahan, bigla akong manginginig, hirapan ako lumunok, di ba? Yan ang anxiety, kapatid. Kaya dapat maunawa natin kung bakit nangyayari yun. Bakit may ganito, may ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nararamdaman nyo ngayon, pag nasa recovery na kayo, may lalabas at lalabas pa rin dyan. May mga bago, may aalis na pakiramdam, tapos merong mga bagong darating. Yun, nasahan nyo na yan, kapatid. Kasi, hindi ka nagagamot Yung talagang dyan, medyo sa atin yan, medyo kasama. Kasi pagdating sa gamot, diba, yung iba nga, ayaw nila ng gamot Gusto nila yung natural way lang. So ito na yun, kapatid, Kailangan lang natin ng kaalaman or maintindihan kung ano talaga yung nangyayari sa atin. Kung ano yung, ano yan, ba't may ganito, di ba? Eh marami nagtatanong sa akin about sa mga simptomas. Naramdaman nyo rin ba yung ganito? Sabi ko, oo naman. Di ba? Kailangan pa ba ipaliwanag?
'di ba? Ang point yan is kailangan malaman mo kung ano yung anxiety, kung bakit merong mga ganito, ganyan, no? So, lahat yan is na-vlog ko na, kapatid, no? Kailangan nyo lang maunawaan. Kasi kung sa chat lang, hindi ko talaga mapapaliwanag ng buo. Kailangan, ano talaga. Kasi pag sinabi kong ganito, ganyan, yung specific na tanong na naramdaman nyo rin ba yung may parang tumutunog sa ganito? May tumutunog daw sa tenga or kumikilot-kilot yung ano, di ba? Pag pinaliwanag yun, sobrang haba, no? Kaya, naging vlog na siya, no? So, yun. Ang ano doon, paliwanag doon, kapatid, no? Kailangan lang natin maunawaan. Kaya na-vlog ko na siya para balik-balikan nyo lang paano nyo maintindihan yung nangyayari sa inyo. Nangyayari is ginagawan mo na ng puwang sa isip mo yung mga bagay na yun na nga yung behavior, kapatid, no? Nagkaroon na siya ng linya sa utak mo na every time na may maramdaman ka, may masisense ka, may maiisip ka na pangit, is automatic na gumagawa ka na kagad ng second pair, no, na posibleng baka may ganito, baka ganito na talaga ako, baka mababaliw ako, meron ako malalang sakit talaga na hindi pa sinasabi ni Jay Montero, baka ano, ganito, ganyan, di ba? So, wala. Ang sagot ko dyan is kailangan nyo magpa-doktor, kapatid, no? Para malinawan tayo, no? Malinawan kung ano talaga nangyayari sa'yo. Baka meron ka talagang sakit eh. Yun ang may ano natin dyan eh. Baka meron ka talagang problema sa ganito, sa ganyan. Kasi pag sinabi mo anxiety, di ba, mental, sa isip, pagdating sa mga physical mo ng katawan, no, sa mga baga, mga liver, di ba? Sabi mo, anxiety pa rin, di. Kailangan mo nang ma-diagnose or masabihan ka ng ay may problema kasi kulang-kulang kasi mga ganito mo, kailangan mong maggamot. Oh. So, pag na okay yon is, yan, anxiety na. Pwede ka nang magsimula ng recovery. Malaman mo yung mga gitong bagay, no? So, yun ang ano doon. Kailangan nating mauna, no? Yung kalusugan mo sa physical, no? Kasi kailangan healthy ka eh. Kailangan maayos ka eh, no? Hindi kaya nung may nararamdaman ka sa puso, meron talagang problema sa puso mo, dumadagdag na lang 'tong anxiety sa'yo, no? Yun. Pero kung sa mga wala naman, na hindi naman wala naman silang sakit, wala naman silang ibang problema sa katawan, is yan ang ano diyan. Kailangan lang natin masunod yung mga diba, yung mga bawal, kailangan iwasan muna natin mga stress, mga pagpupuyat, mga pagkain ng mga bawal, no? Lalo na may mga GERD, no? Mga acid, matataas yung acid, no? Kailangan umiwas muna. Exercise, di ba? Mga fundamentals lang naman yan eh. Kailangan mo muna alagaan yung sarili mo, no? Yung sobrang stress sa mga tamang isip, di ba? Kailangan mo muna mag-unwind muna, no? Mo muna, mag-focus ka muna sa katawan mo, no? Alagaan mo muna yung katawan mo kasi ayan yun eh. Ayan ang diyan, nagiging source din ng mga pag-iisip mo na pangit eh, no? Ay, hindi ako nag-exercise ngayon. Baka na, di ba? Mga ganun. Siyempre, ang exercise naman is may tamang araw naman yan. May tamang way para magawa mo yung exercise na yun, no? Kaya yun sa mga pagja-jogging, kahit naman jogging totally, no? Lakad-lakad lang, no? Pawisan ka, uminit yung katawan mo, okay na yun. Basta masabi lang na dumalo yung dugo mo, no? Yun, isa yun, napakalaga nun. Pero kung nakandyan ka lang sa bahay nyo, patulog-tulog, pahiga-higa, paiyak-iyak, no? Wala ka pa sa recovery ka pa rin, nandyan ka pa lang sa pagtuklas, no? Yun. Kaya sabi ko sa inyo, may proseso, no? Trust the process, kapatid, no? Kailangan nyo lang pagdaanan yung mga basic, no? Kasi pag tumalon kagad kayo, recovery na kagad. Malilito kayo pagdating nyo sa taas, kung malayo-layo na kayo, dami nyo na kayo napapanood, tumalon kagad kayo dun sa nasa recovery na ako. Magugulat kayo, bigla na lang kami mararamdaman, ba't ganito? Ay, setbacks na siguro to, no? Ganun. Actually, yung iba nga, na ring setbacks na yan, bumabalik-balik. Mas malakas daw, dati nawala na, biglang lumakas daw. Diba? Ganun pa rin naman yun eh. Mahalaga, malaman nyo na yung setbacks bago pa lang kayo sa recovery, no? Kasi malaman nyo na, asahan ko na talaga may setbacks, meron na talagang babalik sa akin na ganito pakiramdam. Asahan ko na yun, o di okay, di ba? Hindi ka na yung matatakot na, ano na naman tong kasi okay na ako ng 2 linggo, 3 linggo. Ngayon, bumalik na naman, di ba? So, hindi ka na matatakot kung alam mo na yung setbacks na yun, no? Kaya dapat, pagdating sa mga kaalaman is dapat
pure. Kumbaga, alam mo na yung mga bagay. So, kahit ano pang lakas nung simptomas na yun, no? Alam naman natin lilipas at lilipas siyang kapatid, no? Yung sinasabi nyo na lagi na lang ganito, lagi siya, pero hindi siya yung totally na sobrang haba. Yung paghirap sa paghinga. Isipin nyo, yung hirap sa paghinga ba is tumatagal ba ng oras? 2 oras? Naghahabol ka talaga ng 2 oras na ganyan? Hindi naman eh. Lumilipas siya kasi adrenaline nga siya no? Pero na lang, kung talagang may sakit ka sa puso, no? Iba yun. Siyempre, pag isang pasada lang nun, hospital ka kagad. Kasi iba yun eh. Tapos marami pang iba-ibang klaseng sa katawan yun. Nilalabas yun na simptomas na kagaya nung sa mga sakit sa puso, no? Or sakit sa baga, sakit sa lalamunan, sakit sa ulo, no? Mga tumor-tumor, sabi mo. Hindi mo may tumor ka na sa utak, no? Ikaw na lang din gumagawa nun. Iba yung simptomas, no? Meron yung dahan-dahan na na ipaparamdam sa iyo para yung problema mo sa utak o sa ulo, di ba? So iba yun pagdating sa anxiety, no? Kaya kailangan alam nyo kung ano yung nangyayari sa inyo. Nalampasan mo na nga yung dati, no? Yung mga pagpalagyan natin na meron ka ng setbacks, no? Bumabalik yung mga simptomas mo, no? Kung ano yung ginawa mo noon na nawala siya, ganun lang din gagawin mo ulit, no? Kasi kailangan pure. Kumbaga, alam mo yung nangyari, alam mo yung una, kung paano mo siya nalampasan. Meron namang iba na nagsasabi na wala naman siya noon eh, hindi naman ganito eh, tapos bumalik lang. Anong gagawin ko, di ba? Parang ang pangit nung no, kasi hindi mo alam kung paano mo siya nalampasan, no? Tapos nung pangalawang na, hindi mo na alam kung anong ginawa mo noon, di ba? Kaya kailangan alam niyo 'yon, kapatid. Kaya dapat simula pa lang ng recovery niyo is alam niyo na meron talagang babalik. Meron talagang mararamdaman na ganyan, no? Kaya dapat naka-store na yan sa utak niyo, no? Sa isip niyo na, oo nga, alam ko na to, asahan ko talaga na may ganito. Kahit ako, kapatid, no, noong mga time na, siguro mga last year, mga 2023, mga ganyan. Alam ko sa sarili ko, siguro mga months or 2 months, wala akong maramdaman. Meron man, pero hindi siya actually, kasi automatic na yung utak ko eh. May maramdaman ako, biglang mawawala. Meron ako ma-acknowledge na, ano to? Wala. Parang gano'n lang, biglang may tutusok ko lang na hindi naman na anxiety dito siguro. Hindi na siya Ang pinaka-concern ko kasi dati yung sa dibdib ko eh. Yung hirap ko sa paghinga, naghahabol ako ng hininga. Lalo pag kinakabahan ako, naghahabol na ako ng hininga niyan. So, hindi siya ganun eh. Masasakit yung balikat ko, ganyan, no? Hindi ko na siya ikinukunik eh. Parang siguro natural lang. Minsan pagtulog, minsan, di ba? Minsan, or may binuhat ako, mabigat, di ba? Automatic na hindi ko siya ikinukunik. Wala na. Hindi na siya ganun eh. Bilang tao na lang siguro, bilang normal na gumagalaw sa buhay, pinagkakabisihan, di ba? Kasi may sasakit sa'yo, mayroong ganyan, minsan nanunuyot yung lalamunan, di ba? Hindi ko naman naiko-connectan. Pero kung sa sensitized na tao, gaya ng iba sa atin, no? Alam na niya, biglang kakabahan na naman. Biglang, kakabahan ako, pero hindi na siya yung ganun dati na mga 2023, ganyan. 2024, wala ka na halos eh. Meron man, hindi na eh. Hindi ko siya masabing anxiety, hindi na siya, paano ba explain yun? So nga, bumalik-balik yung iba eh, no? Bumalik yung ibang mga nararamdaman ko para ma-explain ko sa inyo ng eh. Kaso wala eh. Kahit yung gulo ng isip, wala na rin eh. Meron man akong naiisip na lugar, minsan may mga bagay na nakaraan, no? Pero wala na. Hindi ko na mabalik yung mga nangyari na pangit noon. Kasi, na siya eh. Kumbaga, sinagot ko na siya eh. Nasagot ko na yung, na yun, yung tanong na nandoon na naiwan, no? Kaya, wala na. Na siya. Nabura na. Pwede ko masyang balik-balikan, pero wala na talaga eh. Iba na eh. Iba na talaga yung utak ko eh. Iba na yung takbo. Kumbaga, hindi na ako nagpo-focus talaga sa anxiety kung ano man yung mga nakaraan na wala na talaga. Ewan ko. Diba? Ewan ko lang din. Pero sana bumalik yung ibang mga sintomas para maramdaman ko ulit, no? Na paanong response, paano yan. So, isa sa pinakamahalaga yan is space, kapatid, no? Harapin nyo yung mga ganyang pakiramdam, no? Kasi,
alam naman natin na lilipas siya eh. Ayan, tatandaan nyo yan, lilipas at lilipas yan kapatid. Lagi yung isa sa isip yan. Lagi yung tatak sa isip nyo na lilipas. Ang bawat sintomas, lilipas yan. Hindi yan yung talagang permanente sa katawan mo na maghapon, araw-araw, ganyan, tuloy-tuloy. Wala, hindi totoo yun kapatid. Kasi adrenaline nga siya. No? May limit siya. Pero na lang talaga kung may binuo ka ng line sa utak mo na yun sa, tawag doon? Neuroplasticity ba yun? Basta yun. Na meron ng bumuong sa utak mo na every time na makaramdam ka is yun na talaga response mo. No? So, kailangan natin baliin yun. No? Kailangan wala ng Kasi, alam naman natin, lilipas talaga siya eh. Nawawala din siya kapatid. Alam nyo sa sarili nyo yan kapatid, no? Na lumilipas siya, nawawala siya. No? Tapos bumabalik-balik lang kasi, ka nga eh, yung katawan mo nga is sensitized. No? So, kailangan mo lang siyang harapin yun. No? Yung tanggapin mo, harapin mo yung ganong bagay. No? Ganong mga nangyayari sa katawan mo. Para bumaba agad. No? Ayan ang ginagawa ko kapatid. Ganyang mga approach, no? Sa tagal na ginagawa ko yun, ito na, wala na. Hindi na ako no? Hindi ko rin ma-explain eh. Tama nga yung sinasabi ni Claire Wicks, no? Kahit duda ako dati na, ba't hindi kasi tagal na rin ako nag-Claire Wicks, tagal na rin ako ginagamit yung approach niya, ba't meron pa rin, ba't gano'n, di ba? Kaya doon na lumalabas yung let time pass kapatid. No? Hayaan nyo siya kahit matagal yung panahon, kahit matagal na yung nagdudusa ka ng ganyan. No? Maniwala ka lang na may paggaling sa ganung paraan. Kasi doon na bumabagsak yung yung utak ko eh, yung isip ko na yun ang the best way para malampasan ko to. No? So yun lang. No? So, yun. Maraming salamat sa inyong pakikinig kapatid. No? Sana may natutunan kayo kahit kaunti about sa lilipas din, no? Lilipas yan kapatid, no? Alam naman natin yan, alam nyo yan na lumilipas yan. Hindi yan talaga totally maghapon. Nagiging maghapon lang siya kung sasabihin nyo kasi ang dami, tapos takot ka. Kaya yung katawan mo is nagpo-produce lang naman ng adrenaline, takot na naman, ikot-ikot ka lang doon, no? Kailangan natin is matanggap yun kung ano siya, no? Tsaka dapat meron ka na rin kaalaman, no? So, part 3 na ulit natin itong sunod, no? Kasi ano ba yan? Ayun. Maraming salamat. Adios.